kapatid, tayo magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil pinahintulutan niya tayo na makarating sa araw na ito na kung saan tayo ay nagtipon-tipon upang magsagawa ng isang pagsamba at pag-alaala sa Kanya. Marami sa mga kapatid natin sa Islam ang nagnanais na makarating sa araw na ito, subalit dahil sa sila'y dinatnan na ng kanilang mga kamatayan ay hindi na sila nakapagsagawa ng pagsamba at pag-alaala sa Allah. Mga kapatid, hindi lingid sa ating mga kaisipan na tayo ay nasa ika-8 araw na sa buwan ng Shawwal. Iniwan na tayo ng buwan ng Ramadan. Ito ang buwan na punong-puno ng biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit sa kabilang banda, ang buwan na ito ay punong-puno rin ng sakripisyo, pagtitiis, pagsusumikap sa pagsamba at sa pag-alaala sa Allah. Iniwan natin ang ating mga negosyo, ang ating mga kagustuhan, ang ating mga libangan upang tayo makapagsagawa ng pag-aayuno, makapagtayo ng 5 obligadong pagsasala, makapagtarawih, tahajud, makapagbasa ng Quran, makapagpadami ng dikir, makapagbasa ng Quran, upang nang sa ganoon ay makamtan natin ang gantimpala at habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, marami sa atin, sa mga kapatid sa Islam, ay iniwan sila ng Ramadan, subalit sila ay nasa kanilang estado na kung saan hindi sila nakapagtaubat o nakapagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakakalungkot isipin mga kapatid, dahil nilisan tayo ng buwan ng Ramadan, na kung saan wala man lang nabago sa ating iman, sa ating ibadat, sa pagsamba natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa katotohanan mga kapatid, pagsisisi ang naghihintay sa kanila na hindi nila sinamantala ang buwan ng Ramadan. At sa mga tunay na mga mu'min, mananampalataya ng Allah, na kung saan, the moment na dumating ang Ramadan sa kanilang buhay, ay ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang isagawa nila ang kanilang obligasyon, responsibilidad. Sila ay nag-ayuno, nagtayo ng 5 beses na obligadong pagsasala, sila ay nagtarawih, nagtahajud, sila ay nagbabasa ng Quran, nagbabarami ng zikir at pag-alaala sa Allah. Tunay na tagumpay ang naghihintay sa kanila. Mga kapatid, ang pinakamabigat na itatanong natin sa ating mga sarili ay hindi kung gaano tayo naging masipag o kapursigido nung tayo ay nag-aayuno o gumagawa ng kabutihan sa buwan ng Ramadan. Ang nararapat o mainam na dapat itatanong natin sa ating mga sarili ay kung tinanggap ba sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng mabubuting gawain na ginawa natin sa buwan ng Ramadan. Sinabi sa mga komentaryo ng ating mga ulama, ang isa sa palatandaan na tinatanggap sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang ating mga mabubuting gawa ng buwan ng Ramadan ay kung pagkatapos nito ay pagpapatuloy natin ang paggawa ng kabutihan. Meaning to say mga kapatid, mauobserbahan natin sa ating mga sarili na kung saan the moment na lumipas ang buwan ng Ramadan ay mas lalong tumibay ang ating iman, ang ating ibadat, pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tunay kapatid na kung saan mauobserbahan natin na hindi tayo naligaw, hindi tayo bumalik sa dati nating mga gawain, pinagpatuloy natin ang paggawa ng kabutihan, ang ating ibadat, pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, at mas pinili natin hindi bumalik sa mga baluktot nating gawain. Mga kapatid, ang nais kong tatalakayin sa araw na ito ay ang pag-aayuno sa buwan ng Shawwal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadana thumma atba'ahu 6 min Shawwalin kana kasiyamid dahr. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na inuulat ni Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu an, kung sino man na mag-ayuno sa buwan ng Ramadan at sinundan niya ito ng 6 na araw na pag-aayuno sa buwan ng Shawwal, tunay na ang gantimpala na kanyang makukuha sa Allah subhanahu wa ta'ala ay para siyang nag-ayuno sa loob ng 1 buong taon, sa kondisyon na siya ay nag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Mga kapatid, ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana kasiyamid dahr, ang gantimpala na katumbas na makukuha natin sa kung tayo ay magsaayuno, magsasagawa ng pag-aayuno sa buwan ng Shawwal pagkatapos ng buwan ng Ramadan, ang katumbas na gantimpala ay para tayo nag-ayuno sa loob ng 1 buong taon. Kasi kung ang isang mananampalataya ni Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi siya nag-ayuno sa buwan ng Ramadan at ang kanyang niyat, ang kanyang intensyon ay mag-aayuno lamang siya sa buwan ng Shawwal dahil napagtanto niya
na ang gantimpala na makukuha niya mula sa Allah subhanahu wa ta'ala ay para siyang nag-ayuno sa loob ng isang buong taon, ay tiyak na hindi makukuha ng tao na yon ang gantimpala na ipinangako ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, isa ito sa pinakamagandang pagkakataon para sa atin na dapat sasamantalahin natin. Kung naobserbahan natin sa ating sarili na tayo ay nagkulang sa buwan ng Ramadan, meron tayong araw na nakaligtaan natin at hindi tayo nakapag-ayuno, marapat sa atin na tayo ay babawi sa buwan ng Shawwal. Ngunit palaisipan pa rin sa ating mga utak, sa ating mga isip, ano nga ba ang pagpapaliwanag? Bakit ang 6 na pag-aayuno sa buwan ng Shawwal, ang katumbas na gantimpala nito, ay para tayo nag-ayuno sa loob ng isang buong taon? Ang pinakamalalim na pagpapaliwanag, mga kapatid, ay ang Hadisul Qudusi na iniulat ni Abu Hurairah radhiyallahu an, na kung saan sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni Adama yuda'af, na kung saan sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang lahat ng mga mabubuting gawain ng anak ni Adam alaihi salam ay ginagawang 10 beses ni Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa 700 ulit. Meaning to say, mga kapatid, kung ating kakalkulahin ang isang beses na pag-aayuno natin sa buwan ng Ramadan, ang katumbas na gantimpala nito ay pinangako sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay para tayo nag-ayuno sa loob ng 10 araw. At kung tayo ay nakumpleto natin ang pag-aayuno natin sa buwan ng Ramadan, ang 30 days, ang katumbas na gantimpala na ipinangako sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na ating makakamtan ay para tayo nag-ayuno sa loob ng 300 days. At kung babalikan natin ang hadis na iniulat ni Abu Ayyub na kung saan sinabi ni Propeta Muhammad na kapag sinundan natin ang ating pag-aayuno sa buwan ng Ramadan at tayo nag-ayuno sa buwan ng Shawwal, katotohanan ang makukuha nating gantimpala ay para tayo nag-ayuno sa loob ng isang buong taon. Ang pagpapaliwanag, mga kapatid, dahil sa sinabi ng Allah, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ginagawang 10 beses ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng mabuting gawain natin, kung kaya't ang 6 na araw na pag-aayuno natin sa buwan ng Shawwal, ang katumbas na gantimpala nito kay Allah subhanahu wa ta'ala na makakamtan natin ay para tayo nag-ayuno sa loob ng 60 days. At kung ating susumahin, mga kapatid, tayo ay nag-ayuno sa loob ng 36 days. Subhanallah. Pero ang iisipin natin, ang gantimpala na makukuha natin sa Allah subhanahu wa ta'ala para tayo nag-ayuno sa loob ng 360 days dahil pinaparami ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang ating mga mabubuting gawa. Kaya ayun ang pagpapaliwanag, mga kapatid, kung bakit isang buong taon ang katumbas na gantimpala na makukuha natin kapag tayo ay nag-ayuno sa buwan ng Ramadan at sinundan natin ito ng 6 na pag-aayuno sa araw ng buwan ng Shawwal. Ngayon, upang mapagpatibay natin ang ating pag-aayuno kung intensyon natin mag-ayuno sa buwan ng Shawwal, marapat sa atin na malaman ang iisang kondisyon na ito. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadan, nararapat sa isang mananampalataya na ang intensyon niya ay mag-ayuno sa buwan ng Shawwal, marapat sa kanya na dapat kinumpleto niya muna ang buwan ng Ramadan. Meaning to say, mga kapatid, kung meron man tayong araw na nakaligtaan natin, 1 o 2 araw na hindi natin napag-ayunuhan, marapat sa atin na gawin muna natin ang qada o palitan muna natin yung wajib o yung obligado na pag-aayuno. Meaning to say, mga kapatid, kung may utang tayo na 2 pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, papalitan muna natin iyon sa buwan ng Shawwal. At pagkatapos nito, tsaka natin isasagawa ang sunna na 6 na araw na pag-aayuno sa buwan ng Shawwal. At kung ang pamamaraan ng pag-aayuno natin sa buwan ng Shawwal, kapareho lamang ito ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Subalit, 6 na araw lamang tayo mag-aayuno at mainam sa atin na gawin natin ang ating pag-aayuno sa buwan ng Shawwal sa mga araw na kung saan ito ay sunna, katulad ng Lunes, pati Huwebes. Mga kapatid, bilang kapatid niyo sa Islam, payo ko lamang sa aking sarili maski sa inyo, naway sana huwag tayong mahuhulog sa dunya o sa mundong ito. Sapagkat katotohanan, mga kapatid, ang layunin natin sa mundong ito ay ang akhirah o ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil katotohanan, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadis na iniulat ni Abu Hurairah radhiyallahu an, ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Na kung saan sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mundong ito ay kulungan ng mga mananampalataya ni Allah at paraiso sa mga hindi naniniwala. Dahil katotohanan, kapatid, kung tayo ay tunay na mananampalataya ng Allah, mararamdaman natin na parang kulungan ng mundong ito para sa atin. Dahil maraming bagay ang hindi ipinahintulot sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi natin gagawin sa mundong ito.
na tunay naman na kapag ginawa natin ay mayroon itong hindi magandang maidudulot sa atin. Kaya marapat sa atin na magpasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil inilalayo niya tayo sa mga bagay na makakapagdulot sa atin ng kapinsalaan, makakapagdulot sa atin na mapalayo tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala at mas lalo tayo mapapalapit sa dunya o sa mundong ito. Mga kapatid, katotohanan, wala sa mundong ito ang tunay na kasiyahan. Alam ko na minsan nararamdaman natin ang kasiglahan, ang kasaganahan ng buhay, andito ang ating pera, andito ang ating negosyo, andito ang ating pamilya. Subalit katotohanan mga kapatid, wala sa mundong to ang tunay na tagumpay, kundi nasa kabilang buhay. Kaya mga kapatid, sa darating o ito sa buwan na ito na Shawwal, marapat sa atin na samantalahin natin ang pagkakataon na ito na tayo ay mag-aayuno sapagkat hindi lahat sa atin ay binibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkakataon na makaabot sa buwan ng Ramadan o maski sa buwan na ito, sa buwan ng Shawwal. Kaya marapat sa atin na sasamantalahin natin na tayo ay mag-aayuno sa buwan na ito. Dahil mga kapatid, katotohanan, ang ilan sa atin, marami sa atin mga kapatid sa Islam ang nagnanais na makarating sa araw na ito upang sila ay makapaggawa ng ibadat, pag-aayuno, pero hindi sila pinahintulutan ng Allah at sila ay dinatnan na ng kanilang kamatayan. Kaya magsimula tayo mga kapatid sa maliit na ibadat, pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magsimula tayo sa pag-aayuno sa 6 na araw ng Shawwal. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang isang tunay na mu'min, mananampalataya ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila yung mga tao na hindi lamang sila masipag, aktibo, nagsusumikap sa kung saan dumarating sa kanila ang buwan ng Ramadan. Subalit, ang tunay na mu'min o mananampalataya ni Allah, sila yung mga tao na kahit nanilisan na sila ng buwan ng Ramadan, ay mas lalong tumatatag, mas lalo silang sumisipag sa kanilang ibadat, pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil katotohanan mga kapatid, tayo ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iisang dahilan, at yun ay sambahin siya. Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sambahin mo ang iyong Panginoon hanggang dumating sa iyo ang iyong kamatayan. Katotohanan mga kapatid, ang pagpapaliwanag dito, nararapat sa atin na hindi lamang tayo aktibo sa buwan ng Ramadan. Dahil marami sa ating mga kapatid na kung saan madalas makikita lang natin sila sa buwan ng Ramadan, pero pag wala na, ulimisan na ang buwan ng Ramadan, ay hindi na natin sila nakikita. Kaya marapas bilang isang mu'min, mananampalataya ng Allah subhanahu wa ta'ala, sambahin natin si Allah subhanahu wa ta'ala habang tayo may hininga, habang hindi pa tayo nilalagutan ng hininga. Dahil katotohanan mga kapatid, walang sino man sa atin na makakapagsabi kung kailan darating sa atin ang kamatayan, kung kailan tayo dadalawin ni malakal maut at kukunin ang ating kaluluwa. Habang may oras pa tayo mga kapatid, samantalahin natin ang pagkakataon na ito na ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil maikling oras lamang, maikling panahon lamang ang gugugulin natin sa buwan ng Shawwal. 6 na araw lamang tayo mag-aayuno, hindi katulad sa buwan ng Ramadan na tayo ay nag-ayuno sa loob ng 30 araw. Ngunit sa buwan ng Shawwal, maikling panahon ang ating gugugulin, pero ang gantimpala na ipinangako sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay napakalaki. Kaya mga kapatid, mainam sa atin na nasilayan natin ang pagdating ng buwan ng Shawwal, binigyan tayo ng pagkakataon ng Allah subhanahu wa ta'ala, mainam sa atin na sasamantalahin natin ito at huwag natin papalambasin. Dahil katotohanan mga kapatid, kung tayo ay tatanungin sa oras na ito at makikita natin si Allah subhanahu wa ta'ala, ano kaya ang iisa bagay o ano kaya ang mga bagay na ginawa natin dito sa mundo na may pagmamalaki natin sa Kanya. Walang iba mga kapatid kundi ang ating mga magagandang gawain. Kaya magsimula tayo sa maliliit na gawain dahil katotohanan, mas kinalulugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang maliit na gawain pero patuloy-tuloy ang paggawa nito. Mga kapatid, simulan natin sa pag-aayon sa buwan ng Shawwal, naway samantalahin natin ang dumating na 6 na araw sa buwan ng Shawwal at huwag natin papalampasin ang oportunidad na ito dahil para rin ito sa ating mga sarili at hindi para sa mga kapatid natin sa Islam.